Ito, Ama, sapagat napakabuti mo po sa amin, kasama ka namin, O Diyos, hallelujah, sa mga sandaling ito. Mahal ang Panginoon, O Diyos, sa panalangin namin, beloved, Honorable Pastor Will Estrada Almeda, O Diyos, gabayan mo kami, samahan mo kami. Sa ganang akin, Ama, wala akong magagawa, O Diyos, Ikaw ang aking inaasahan, O Diyos, Ikaw ang aming karunungan. Mahal ang Panginoon, muli mong pagpalain, O Diyos, sa aming pag-aaralan ng salita. Alisin mo lang sa aming kalagitnaan, O Diyos. Bigyan mo pang-unawa ng aming mga bisita, mga baguhan. Nakilang Diyos, pagpalain mo kaming lahat. In the name of Jesus, we pray, God, hallelujah. We bind the power of darkness, hindrances, unbelief, and doubt. Cast out in Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord po, may mahal. Purihin ang dakilang Diyos. Makabalik po tayo sa ating mga upuan, mga kapatid. God bless you so much po. Amen, hallelujah. Mga minamahal, pinakamataas pong papuri, luwalhati, pagdakilat, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa hapong ito. May mahal, ito po nagbibigay ng double honor po, respect po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda. May mahal at ang nilang mga blessed teaching and preaching, mga minamahal ko. Palagi nating inaalaala yan at hindi natin malilimutan. Amen, hallelujah. Sapagat sa kanilang mga turot aral, mga minamahal, tayo'y pinagpala, mga kapatid. Amen, hallelujah. At ganoon din po, nais ko magpaabot ng aking pagbati sa kanila pong pamilya, the whole Almeda family, mga minamahal. Hallelujah, salamat po. Maging sa ating mga kapatid sa mahal na Panginoon, sa aking mga kamanggagawa at mga mangangaral, sa lahat po ng ating mga elders, sa lahat po ng ating mga minamahal na mga choir members, at sa ating minamahal na mga kapatiran, mga kapatid sa ating mga baguhan bisita, mahal, welcome po kayo sa malalagawain ng mahal na Panginoon, mga kapatid. At purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Muli, sa ating mga baguhan ay nasaksihan niyo po, mga minamahal, ang hindi pangkaraniwan, mga kapatid ko, amen? Yung masaganang pagkilos ng Espiritu Santo ng dakilang Diyos natin, mga kapatid at mga minamahal, yan po ay pinakita ng dakilang Diyos sa inyong lahat, mga kapatid. Patunay po yan, mga minamahal, na kayo po ay pagpapalain ng mahal na Panginoon, amen? Mga minamahal, manatili po kayo, mga kapatid, maging sa ating mga kapatid ngayon na may mga dalang karamdaman, mga minamahal, patuloy po kayo, mga kapatid ko, sa paglapit nyo sa ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, hallelujah. Dakilang Diyos po ang may hawak ng ating buhay. Amen. Ay mahal, siya po ang nagpapagaling ng ating karamdaman, mga kapatid ko. At katulad ng sinabi ko po sa inyo, mga mahal, unti-unting kagalingan ang matatanggap po natin, mga kapatid ko, ayon po sa ating pakikinig ng salita ng dakilang Diyos, ayon po sa pananampalataya, mga mahal, na makakamtan natin sa pagdalo natin, mga kapatid ko. Amen. Hallelujah. Mga mahal, buksan natin ang ating mga Biblia, mga kapatid, dito po sa ating aralin ngayon. Mga mahal, sa Exodus chapter 20, verse 13, mga kapatid, basahin po natin. Exodus chapter 20, verse 13. Dito po sa katang Exodus, kapitulo 20, versikulo 13. Huwag kang papatay. Amen. Pagpalain po ng dakilang Diyos ang kanyang salita, mga mahal. Maiksi po, mga kapatid ko, ang ating pong key verse, mga kapatid. Exodus chapter 20, verse 13. Thou shalt not kill. Yan ang ating title. Thou shalt not kill. Ngayon, mahal. Praise the Lord. Ngayon, mahal, focus lang po kayo, mga kapatid, sa ating pag-aaral sa mga sandaling ito. At ito po, ngayon, mahal, ay binigay ng ating dakilang Diyos sa atin, mga kapatid. Thou shalt not kill. Ayun, mahal. Yan po ay nasa 10 Commandments. Mga minamahal, ang 10 Commandments po ay iniba ng dakilang Diyos, mga kapatid, sa New Testament. Ginawa po niyang dalawang kautusan na lamang, mga kapatid. Ang isa po ay ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, ng buong pag-iisip mo. At ang pangalawa po ay ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Lahat magsabing amen. Praise God. May mahal, tayo po'y natatakot, mga kapatid, sa mga mamamatay tao. Sa ating lipunan, mga minamahal, hindi po natin maiwasan yung tayo po'y makapanood ng balita, makabasa ng balita. Marami pong mamamatay tao, mga kapatid ko. But without our knowing, mga minamahal, yung silent, dangerous killer is within us. Ayun, mahal. Yan ang ating pag-aaralan, mga kapatid. Yung silent, dangerous, mga minamahal, na mamamatay, mga minamahal ko, pumapatay,
Yan po ay nasa loob natin. At sa ating pong paglilingkod sa dakilang Diyos, mga minamahal, hindi natin maranasan yung tayo po ay masaktan. Hindi natin maiwasan yung tayo po ay makapanakit ng kapwa. Yung masaktan, physically, emotionally, mentally, mga minamahal. Makinig po tayo, mga kapatid. Mga minamahal, napakahalaga po nito. Alam po ninyo, mga minamahal, sa ating mga mananampalataya, tayo po ay pinalalayanan ng dakilang Diyos diyan. Yung mga minamahal, tayo po ay dati-rating marumi ang puso, mga minamahal, puno ng hatred ang puso, mga kapatid. Sabi ng Bible ngayon, mga minamahal, blessed are the pure in heart, for they shall see God, mga kapatid. Mapalad, sabi ng Matthew 5:8, mapalad, mga minamahal, ang pusong malinis, sapagkat makikita niya ang mahal na Panginoong Diyos. So hinihingi ng dakilang Diyos sa atin ngayon, mga kapatid ko, yung high level of righteousness. Mga minamahal, pag naglingkod ka sa dakilang Diyos, mga kapatid, kinakailangan ibihis natin yung katuwiran na nagmumula sa dakilang Diyos na buhay. Ano po yung level nito? Sa Matthew chapter 5, verse 20, mga minamahal, basahin natin. For I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of God. Tagalog po. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, versikulo 20, sapagkat sinasabi ko sa inyo, na kung hindi higit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga Fariseo, sa anumang paraan na hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Amen. Praise the Lord. Hanggat hindi, sabi rito, hanggat hindi natin nahihigitan, may mahal, yung katwiran ng mga Pariseo at Eskriba, hindi tayo akit sa langit. Ano po ba yung mga Pariseo at Eskriba, mga minamahal? Matthew 23, verse 23 and 24, sabi rito, kahabag-habag kayo, mga Eskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nagbibigay kayo sa ikapo. Mga kapatid, nagbibigay sila ng ikapo. Yerbabuena at ng anis at ng kumino at inyong pinababayaang hindi ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan, na dilibat ang katarungan, ang pagkahabag at ang pananampalataya, dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaan hindi gawin yung iba. Ito po mga minamahal ang ginagawa ng mga Pharisees, scribes. Sa verse 27 and 28, sabi rito, kahabag-habag kayo or sa aba ninyo, mga Eskriba at Pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi na may anyong maganda sa labas, datapwat sa loob ay puno ng mga buto at ng mga patay na tao at ng lahat ng karumal-dumal. Gayon din naman kayo sa labas ay nagaanyong matuwid sa mga tao, datapwat sa loob ay puno kayo ng pagpapaimbabaw at ng katampalasanan. Mga minamahal, ang taglay po ng mga Pharisee scribe, mapagpaimbabaw daw sila kung maglingkod sa Diyos, mga kapatid. Hypocrites ang tawag doon, mga minamahal. Kaya nakita ng dakilang Diyos, mga kapatid, sabi niya sa Matthew 5:17, think not that I am come to destroy the law, sabi niya. Or prophets, I am not come to destroy, but to fulfill. Naparito ako hindi para sirain ang kautusan, kundi para ganapin at ayusin ang sanlibutan, ang sabi niya rito, mga minamahal ko. Kaya doon po sa Old Testament, may mahal sa Ten Commandments, mga kapatid ko, inaayos po ng dakilang Diyos yan. Pinaganda po niya, mga kapatid ko. At yung ika-6 commandments, mga mahal, yun po yung ating title. Thou shalt not kill. Huwag kang papatay. Ngayon sa panahon natin, mga minamahal, hindi po yan, mga kapatid ko, hanggang dun sa literal na pagpatay. Sa panahon po natin ay ganito. Matthew chapter 5, verse 21 hanggang 24. Basahin natin sa Tagalog, beloved. Matthew chapter 5, verse 21 hanggang 24. Pakinggan po ninyo. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, versikulo 21 hanggang 22. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao, sa una, huwag kang papatay, at ang sino mang pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. Dato po at sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapupuot
sa kaniyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. At ang Sandali po, sino sandali mang po. magsabi, Sandali po. Ang sabi roon, mga minamahal, huwag kang papatay. Sa Old Testament yon. Sabi ng dakilang Diyos, ang mapuot sa kanyang kapwa, Panginmahal, ay pumatay na. Tuloy po ang basa. datapwat sinabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kaniyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. At ang sino mang magsabi sa kaniyang kapatid, Raka, ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi, Ulul ka, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Amen. Verse 23 and 24. 23 and 24. Kaya't kung inihahandog mo ang iyong hain sa dambana, ay dooy maalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo. Iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo at yumaon ka ng iyong lakad, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid. At kung magkagayon ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Napaka-selan ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid, sa ating panahon. Mga minamahal, hindi man tayo pumapatay ng tao, hindi man natin sinaksak ang tao, hindi man natin binaril ang tao, mga mahal. Pero sabi ng mahal na Panginoon sa ating panahon, mga kapatid ko, 1 John 3:15, ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Tingnan nyo, ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Ganun lang kasimple. Mapuot ka lang pala, mga mahal, sa iyong kapwa. Mamamatay tao ka na sa harap ng mahal na Panginoon. 1 John 4:20, sabi ng Bible, kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos at napopoot sa kanyang kapatid, ay sinungaling, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakikita. Nakikinig po ba kayo? Napakaganda ng mga talata, mga minamahal. Iyon pala, mga kapatid ko. Kapag hindi natin iniibig ang kapatid natin, mga minamahal, sabihin natin iniibig natin ang mahal na Panginoon, mga kapatid, sabi nung nabasa natin, sinungaling daw. Sapagkat sabi rito, ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita, paano niyang masasabi na ang Diyos na hindi nakikita ay iniibig niya? Lahat ng nagmamahal sa dakilang Diyos magsabing, praise the Lord. Hallelujah. Dagdagan po natin, 1 John chapter 2, verse 11. Ngunit ang napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman at lumalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaman kung saan siya naparoroon sapagkat ang kanyang mga mata ay binulag ng kadiliman. Mga minamahal, ang poot, mga kapatid, ay nagsisimula ito sa simpleng galit lang. Lahat magsabing amen. Simpleng galit lang, pag-usapan natin. Mga minamahal, lahat po ng tao, lahat tayo, mapakristyano at hindi kristyano, mga kapatid, hindi natin makontrol yung ating galit. Kahit ang mahal na Panginoon nagalit, mahal, makikita nyo mamaya. So ang tanong, mga minamahal, paano natin i-handle yung galit natin? Sabi ng Ephesians chapter 4, verse 27, neither give place to the devil. Huwag nating bigyan daan ng dyablo. Nakikinig po? Huwag nating bigyan daan ng dyablo. Ang galit po ay natural yan. Lahat tayo nararanasan natin, mga mahal, magkaroon ng galit. Ang galit po ay makapangyarihan na nagmumula po sa ating damdamin yan. Na kung hindi natin ito kokontrolin, makinig po kayo, galing sa ating mga damdamin yan. Kung hindi natin ito kayang kontrolin, mga minamahal, magdudulot ito ng pagkasira ng buhay natin. Amen? Yung galit, mga minamahal, nag-aalis yan ng init ng paglilingkod sa Diyos. Totoo yan. Hindi lang panlalamig, mga minamahal, sa spiritual natin, spiritual mo, spiritual ko, yung galit. Kundi marami kang masasaktang tao. Amen ba? Lalo't, mga minamahal,
umiral yung galit, pagkatapos emosyon, mga kapatid. Kaya resulta tuloy, away. Resulta, patayan. Pero, kung nakokontrol po natin yung galit natin, panalo ka na dyan. Kasi ang number one kaaway ng Kristiyano, mga inmahal, hindi naman po ang diablo eh. Hindi ang diablo. Ang number one kaaway ng tao, yung sarili natin. Amen? Pag hindi natin ito na-control, mga minamahal, ikakawala natin to sa ating mahal na Panginoon. Yung anger po, ay hindi natin dapat sinasamahan ng emosyon. Kapag ang anger, mga minamahal, sinamahan ng emosyon, at ito'y hindi natin na-control, mga kapatid, nahuuwi po ito sa hatred. At nahuhulog po ito sa kasalanan. Amen? Ang dakilang Diyos nagalit siya. Paano siya nagalit, mga mahal? Matthew chapter 21 po. Verse 12 and 13, mga kapatid. Ang galit niya, mga mahal, pinaghahampas niya ng lubid. Mga kapatid ko, yung mga tao. Tingnan niyo. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 21, versikulo 12 hanggang 13. At pumasok si Jesus sa templo ng Diyos at itinaboy niya ang lahat na nangagbibili at nangamimili sa templo at ginulo niya ang mga dulang ng mga mamamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. At sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay, tatawaging bahay panalanginan. Datapwat ginawa ninyong yungib na mga tulisan. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Nakita niya sa templo, mga minamahal, puro business-minded yung mga tao doon. Papasok sila sa templo, mga kapatid ko, hindi para sumamba, kundi para magnegosyo. Kinagalit ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, pinagtutumba niya, mga kapatid ko. Yung kanilang mga ginulo niya, mga kapatid. Yung kanilang mga ginagawa doon, mga minamahal. E sabi ng ating dakilang Diyos, mga kapatid, it is written, my house shall be called the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. Ginawa ninyong yungib na mga magnanakaw, sabi niya. Mga mahal, nagalit siya. At ano pa ang kanyang galit, mga kapatid ko? Matthew 23 verse 33. Sabi niya sa mga pinapangaralan niya, mga mahal, matitigas ang puso, matitigas, mga mahal, ang kanilang kalooban. Ayaw nilang maniwala sa dakilang Diyos, mga mahal. Dumating po yung punto, yung point, mga kapatid ko, ng kanyang galit. Ang sabi ng dakilang Diyos, ye serpents, ye generation of viper, sabi niya. Kayo lahi ng mga ulupong, kayo mga ahas, ang sabi niya. Tingnan niyo sa Tagalog. Ito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 23, versikulo 33. Kayong mga ahas, kayong mga lahi ng mga ulupong, paanong makakawala kayo sa kahatulan sa impyerno? Amen. Paano kayo makakawala sa kahatulan sa impyerno, mga kapatid? Galit na galit ang ating mahal na Panginoon. Pero alam nyo ba yung galit niya, mga mahal? Kung ano? Ang tawag doon, mga kapatid ko, badal na galit. Godly indignation ang tawag doon, mga kapatid. Yung galit ng dakilang Diyos, punong-puno yan ng pagmamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Hindi siya nagtatanim. Hindi po yan hatred. Mga mahal. Hanggang labi lang ang mahal na Panginoon, mga kapatid. Itinutuwid lang niya yung mga ayaw pong maglingkod sa dakilang Diyos. Mga mahal. Tingnan po ninyo, mga kapatid. Punong-puno ng pagmamahal ang galit ng dakilang Diyos. Ang sabi niya sa Psalms chapter 30, verse 5. Psalms chapter 30, verse 5, mga minamahal. For His anger endureth but a moment. Hallelujah. Praise the Lord. His anger endureth but a moment. Tingnan nyo, Tagalog. Sa aklat ng mga awit, Kapitulo 30, versikulo 5, sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang, ang kanyang paglingap ay habang buhay. Yes, Lord. Pag-iyak ay magtatagal ng magdamag, ngunit kagalakan ay dumarating sa kinaumagahan. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Napakagandang talata nito, mga kapatid ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, uulitin ko po, mga kapatid. Sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang. Amen? Praise the Lord. Ang kanyang paglingap ay habang buhay. Pag-iyak ay magtatagal ng magdamag.
ngunit ang kagalakan ay dumarating sa kinaumagahan. Kapag nalugod ang dakilang Diyos, mga minamahal, ibinababa niya yung kanyang presensya. Ibinababa niya yung kanyang Espiritu Santo. At mararamdaman natin siya, mga kapatid. Amen? Amen? Kaya mga minamahal, sa ating mga mananampalataya, mga minamahal, nagagalit ka sa gawa ng dyablo, pero ang tao, minamahal mo yan. Amen? Minamahal mo yan, minamahal. Wala tayong kaaway na tao dito, mga minamahal. Ang kaaway natin dito, yung kasalanan. Yung gumagawa ng kasalanan, walang iba kundi ang dyablo. Amen? Praise the Lord. Minsan mga minamahal, yung mga anak ng Diyos, merong minsan mga minamahal nagkakaroon ng problema, mga kapatid ko, sa relasyon, sa loob ng church. Mahal. Pero kung maisip mo, maalala mo, mahal, yung galit ng mahal na Panginoon ay pansamantala lang daw. Ang kanyang lingap, mahal, ay walang hanggan, mga kapatid. Amen? Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay, mahal. Kaya gusto ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, united tayo. Amen? Nagkakaisa, nagmamahalan, lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Titus chapter 2, verse 15. Titus chapter 2, verse 15. Speak these things, exhort, and rebuke with all authority. Let no one despise you. Amen. Dito po sa aklat ni Tito, Kapitulo 2, versikulo 15. Ang mga bagay na ito ay inyong salitain at iaral at isaway ng buong kapangyarihan. Sino man ay huwag humamak sa iyo. Amen. Praise the Lord. Rebuke with all authority, mga kapatid. Ito po ay papel naman, mahal. Ito po ay gampanin naman ng mga inilagay ng ating beloved honorable pastor, ng mga spiritual leader, mga kapatid, sa mga outreach. Na kung nagkakamali, mahal ang member, ay sinasaway siya na may kasamang pag-ibig. Amen ba? Praise the Lord. Sinasaway tayo, mahal, hindi panghabang buhay na saway, mga kapatid. Kundi sinasaway tayo para lalo tayong maggamit ng ating mahal na Panginoon. Lalo tayong maituwid, mga minamahal, sa tamang landas. Amen ba? Sapagkat hindi tayo nabubuhay sa ating sarili lamang, mahal. Hindi tayo gumagalaw sa church, mga kapatid, para sa sarili lang natin. Tayo lang ang gumagalaw, hindi po. We are one in the body of Christ. Sangkap tayo ng katawan ni Kristo. At sa buong katawan, mga minamahal, walang hindi importante. Lahat ay importante. Kahit kaliit-liit ang daliri sa paa, mga minamahal, importante ka sa body of Christ. Amen? Praise the Lord! Kaya nga sabi nga ng aking co-preacher, mga minamahal, wala tayong itinatapon, mga kapatid. Inaayos natin para lalo tayong maggamit ng mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord! O mahal. Hallelujah. Be angry, but do not sin. Ito po, mga kapatid ko, ang maganda. Pwede tayong magalit, pero huwag tayong magmura. Huwag tayong mga minamahal magkasala, sabi rito. Ephesians chapter 4, verse 26 and 27, mga kapatid. Basahin po natin, beloved elder brother Tani. Ephesians chapter 4, verse 26 and 27. Sa aklat ng taga-Efeso, Kapitulo 4, versikulo 26 hanggang 27, kayo'y mga galit at huwag kayong magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Yes, Lord. Nibigyan daan man ang dyablo. Amen. Nibigyan daan man ang dyablo. Nakikinig po mga anak ng Diyos? 26, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath. Naranasan namin dito mga mahal nung kami po ay nagpioneering, mga kapatid, sa Pampanga. 4 po kaming sama-sama doon, mga mahal. At yung ibang mga co-preacher namin, mga kapatid, ay dinadalaw-dalaw lang kami ron. Pero kami pong 4 ay stay put, mga mahal. Nag-stay kami ron. Mga mahal, 4 po kami. Yung isa ron, mga kapatid, ay hindi ko makasundo. Pag walang gawain, away kami. Pag Lunes, Martes, mga mahal, away kami. Pagdating po ng gawain, mga mahal, kausapin ko siya, mga kapatid. Sabi ko, magkasundo na tayo, may gawain mamaya. Magalit ang mahal na Panginoon sa atin. Mga mahal,
Nagyakapan pa kami, nag-iyakan pa kami, patawarin mo ako, patawarin mo ako. Ngayon, mahal, pagkatapos ng gawain, away uli kami. Mga bata pa kasi sa pananampalataya, mga bata pa kasi sa pagiging mga ngaral, ngayon, mahal. Hindi pa namin makontrol, hindi pa namin alam, ngayon, mahal, paano i-handle, mga kapatid ko. Wala sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, huwag nating hayaang lumubog ang araw sa ating galit. Sapagkat kapag inabot ng lubog ang araw, ngayon, mahal, martyr na yan. Amen. Diyan tayo mag-ingat, mga kapatid. Kasalanan na po yan. Nakikinig po ba kayo? Sabi po ng Bible, mga minamahal, Proverbs 16 verse 32, He who is slow to anger is better than the mighty, and he who rule his spirit than he takes the city. Okay, tingnan natin. Than he who takes the city, mga kapatid. Tagalog. Dito po sa aklatang mga kawikaan, Kapitulo 16, versikulo 32. Siyang makupat sa pagkagalit ay maigi kaysa sa makapangyarihan. Yes, Lord. At siyang nagpupuno sa kaniyang diwa ay maigi kaysa sumasakop ng isang bayan. Amen. Tingnan niyo, mga minamahal. Say, praise the Lord. Ang kumokontrol sa kanyang spirit, ang nag-rule, mga minamahal, sa kanyang spirit, ibig sabihin, meron siyang self-control, mga minamahal ko, ay daig pa niya yung humahawak ng isang syudad. Amen. Kaya, mga minamahal, napakaganda, mga kapatid ko, na ating pong i-handle ng maayos yung ating pong mga sarili, mga kapatid. Mahirap, mga minamahal, yung may galit lagi sa puso. Mahirap yung laging nakikita mo, mahal, pangit, kahit maganda, mga kapatid. Amen. Mahirap yun, mga mahal. Dapat, kahit pangit yan, mga mahal, maganda pa rin yan. Ipag-pray natin. Ito, kahinaan ng kapatid, mga mahal, sabihin mo lang, ipag-pray natin yan. Hindi tayo magbabago dyan. Ang Diyos ang magbabago dyan. Amen ba? Praise the Lord. Mga mahal, kung mananatili, mga kapatid ko, yung galit sa ating mga puso, mga kapatid, mag-produce yan, mga minamahal, ng yung palpitation, mga kapatid. Yung heart mo, mga minamahal, hihina yan. Yung blood pressure mo, tataas yan, mga minamahal. Ma-high blood ka talaga, mga kapatid. Tapos yung short breath ba? Yung, minsan, mga minamahal ko, ang sakit ng dibdib mo. Mga minamahal, halos hindi ka na makahinga, sa galit pala yon. Kaya meron tayong doktor na kapatiran, mga minamahal, ano sabi niya, mga kapatid? Ano sabi niya? Mga minamahal, ang mga pasyente niya, mga kapatid ko, ay hindi naman halos, mga minamahal, hindi naman lahat ay namamatay sa sakit mga kapatid. Ang nakamamatay daw, mga minamahal, sa mga pasyente niya, ay yung marami yung puso. Puno ng galit yung puso. Kung minsan meron mga pangyayari sa ating buhay, mga minamahal, sa ating mga loved ones na unbeliever, mga kapatid. 10 years na po ang nagdaan, mga minamahal ko. 5 years na nagdaan. Born again ka na ngayon, may mahal. Naglilingkod ka na sa mahal Panginoon, mga kapatid ko. Napatawad ka na ng dakilang Diyos. Pero hindi mo pa kayang patawarin yung loved ones mong gumawa sa iyo ng masama. 10 years ago. Meron pong ganun, mga minamahal. Tuloy hindi pinagpapala, mga kapatid. Tuloy masasakitin, mga mahal, yung katawan. Dahil po sa hatred. Dahil po sa galit. Kaya, mga mahal, dangerous po ang galit. Amen ba? Lahat ng galit, magsabing praise the Lord. Mahirap yung may galit. Amen? Yung ating mga baguhan na kangiti ngayon, parang nababasa ko yung nasa isip nila, mga mahal. Pag uwi ko sa bahay namin, aalisin ko na yung galit. Amen? Praise the Lord. Minsan, mga mahal, nag-preach ako ito. Pinreach ko ito, mga mahal, sa Pampanga. Mga kapatid, hindi ko alam, leading pala ng mahal na Panginoon. Mga mahal. Pagkatapos kong mag-preach, mga kapatid, pagdating ng altar call, nag-iyakan yung mga kapatiran ni mahal. Grabe ang kapuspusan. At pagkatapos ng gawain, mga kapatid, pumunta po ako, mga mahal, sa Jollibee para mag-break. Pagdating ko sa Jollibee, sa Inasal, mga mahal. Pagdating ko sa Inasal, ang daming kapatiran, mga mahal. Puno yung Inasal, mga kapatid, ang haba ng mesa, puro kapatiran. Pamilya, 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 pamilya. Sabi ko, ba't nandito kayo? Na-bless po kami sa preaching. Kasi dati po, kahit sumasamba kami, meron kaming mga galit sa aming mga puso. May mga grudges sa aming mga puso, sa aming kanya-kanyang pamilya.
Pero ngayon, salamat sa mahal na Panginoon, nandito kami para i-treat ang aming pamilya sapagkat wala na po yung aming mga galit. Hallelujah. Napalitan ng pag-ibig at pagmamahalan. Lahat magsabing, praise the Lord, may mahal. Hallelujah. Kaya ang teaching po ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sabi niya sa Matthew 5:22, na dapat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. Pagmumura yan, mga minamahal. Kapag minura mo yung kapwa mo, mga kapatid, delikado yan, mga minamahal, impyerno yan. At ang magsabing ulol ka ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy, mga kapatid ko. Napakadelikado. Ngayon, mga minamahal, ang tanong, paano naman, mga minamahal, yung mga pinagmula ng galit at yung katitisuran, mga minamahal, sa ating kapwa mananampalataya? Paano naman po yung mga pinagmumulan ng galit, mga minamahal, at katitisuran sa ating mga kapatid? Alam po ninyo, mga minamahal, karumal-dumal daw sa harap ng Diyos yung Kristiyanong pinagmumulan ng katitisuran. Bantayan nyo to. Karumal-dumal sa mata ng Diyos ang knowingly, without knowing, mga inmahal. Hindi mo alam, mga kapatid. Pero sabi rito, karumal-dumal sa mata ng Diyos ang taong pinagmumulan ng katitisuran at pinagmumulan, mga minamahal ko, na iyong kapwa ay mapupuno ng galit ang puso dahil sa iyo. Mga inmahal, ito po. Proverbs chapter 6, verse 16 hanggang 19. Tingnan natin. Kawikaan, Kapitulo 6, talatang 16 hanggang 19. Sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 6, versikulo 16 hanggang 19. May 6 na bagay na pinagtatanim ng Panginoon. Oo, 7 na mga kasuklam-suklam na sa Kanya. Mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Yes. Puso na kumakatha ng mga masamang akala, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan, sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan, at ang naghasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Lahat magsabing, Amen. praise the Lord, mga mahal. Anong sabi rito, mga kapatid ko? Kasuklam-suklam pala yun. Kasuklam-suklam sa mata ng mahal na Panginoon yung pinagmumula ng katitisuran. 7 bagay, mga minamahal ito. Proud look, mayabang, minamahal, nanliliit ng kapwa. Lying tongue, sinungaling na dila, kasuklam-suklam pala sa mahal na Panginoon. Hands that shed innocent blood. Murder po yan, minamahal. Pagpatay, literal. A heart that devises wicked plans. Minamahal, nagkikreate ka, mga kapatid, ng kasamaan. Nagkikreate ka, minamahal, ng problema sa loob ng church. Nagkikreate ka, minamahal, ng nagpaplano ka, mga kapatid ko, ng katitisuran sa iyong kapatid, minamahal. Kasuklam-suklam sa ating mahal na Panginoon. Minamahal. Sabi rito, feet that are swift in running to evil, mga kapatid. A false witness who speak lies. Mas gusto mong magsinungaling, mga minamahal, kaysa magsamin ng totoo. And one who sow discord among brethren. At mga minamahal, kasuklam-suklam daw, mga kapatid, yung kapatid na nag-cause, mga minamahal, ng away. Nag-cause, mga minamahal ko, ng hindi pagkakaunawaan. Away, mga kapatid ko. One who sow discord among brethren. Nagbibigay dahilan ka, mga minamahal, para magbahagi ang mga kapatid natin, mga kapatid. Sabi ng Biblia, kasuklam-suklam daw sa mata ng mahal na Panginoon, yung ganong bagay. Amen. Due to anger, mga kapatid. Naghasik ka, mga mahal, ng hindi pagkaunawaan, due to anger. Dahil galit ka, mga mahal, doon, galit ka ron, mga mahal, pag-awayin mo sila, mga kapatid. Yun, mga mahal, ang delikado, mga kapatid ko. Kaya sabi ng Psalms 37 verse 8, cease from anger. Forsake wrath, mga mahal. Ating iwaksi, mga minamahal, ang galit, mga kapatid. Iwanan natin, mga minamahal, yung galit, mga kapatid ko. Amen. Fret not thyself in any wise to do evil, mga kapatid ko. Amen. Praise the Lord. And dapat gawin natin, mga minamahal, ganito. Ang gawin natin ay ganito, mga minamahal. Dapat banayad sa pagkagalit,
banayad sa pagsasalita, may mahal. Maliksi sa pakikinig. Basahin muna natin, James chapter 1, verse 19 and 20, mga kapatid. Tingnan natin. Dito po sa Katanga Santiago, Kapitulo 1, versikulo 19 hanggang 20. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ngunit kung magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Amen. Ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Ngayon, mahal. Maging maliksi tayo sa pakikinig daw, maging mabagal tayo sa pagsasalita, ngayon, mahal, sapagkat more talk, more mistake. Less talk, less mistake. Amen. Praise the Lord. For the wrath of man does not produce the righteousness of God, mga kapatid ko. Ito naman mga minamahalang pag-aaralan natin. Alam nyo ba, hindi tayo pwedeng magpuri sa dakilang Diyos, mga minamahal, na may galit tayo sa ating kapwa? Alam nyo ba, pag may galit tayo sa ating kapwa, mga minamahal, may inis tayo sa ating kapwa, mga kapatid, walang panalangin natin na makarating sa langit? Anong dapat gawin? Tinuruan tayo ng dakilang Diyos dito. Matthew chapter 5, verse 23 and 24, mga minamahal. Therefore, if you bring your gift to the altar, pakinggan niyo po, and there remember that your brother has something against you, leave your gift. Iwanan mo. Leave your gift there before the altar and go your way. First, be reconciled to your brother and then come and offer your gift. Tingnan niyo. Sa aklat ng Mateo Kapitulo 5, versikulo 23 hanggang 24, kaya't kung ihandog mo ang iyong hain sa dambana at dooy maalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo at yumaon ka ng iyong lakad, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at kung makagayon ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Say, praise the Lord. Halimbawa, nasa sambahan ka at ikaw ay sasamba sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, kahit na sumisigaw pa tayo mga kapatid, hallelujah, praise the Lord, I love you, Jesus. Mga mahal. Pero may maalala ka na mayroong may galit sa iyo. Mga mahal, iwanan mo muna. Umalis ka muna sa pagsamba. Hanapin mo muna siya sa church. Lapitan mo siya. Hindi mahirap sabihin, forgive me. Hindi naman mahirap sabihin, sorry sa mga nasabi ko. Sorry sa mga nagawa ko. Kung nasaktan ka man sa aking mga ginawa, sorry po. Panginoon mahal, ang pinakamatapang na tao, mga kapatid ko, yung marunong magpakumbaba. Amen? Ang tunay na lalaki, ang tunay na babae, yung marunong tumanggap ng mali. Marunong magpakumbaba. Sapagat sabi ng Biblia, mga mahal, ang nagmamataas, ibabagsak ng Diyos. Pride goeth before destruction. Amen. At ang nagpapakumbaba, pakumbaba ka ng pakumbaba, hindi mo na mamalayan, mga mahal, paggising mo sa umaga, mga kapatid, ginagamit ka na pala ng mahal na Panginoon sa napakalawak na gawain. Amen. Unti-unti ka palang itinataas ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Mga mahal. So, how to express healthy way your anger, mga kapatid? Anger of God is for a while, sabi ng Bible. Yung ating nabasa kanina, mga mahal. Yung galit ng dakilang Diyos ay pansamantala. Sabi ng Bible, hindi siya nakikipagkaalit na palagi. Hindi kanya mang tataglayin ang kanyang galit magpakailanman. Amen? Kaya kapag nagkasala tayo sa mahal na Panginoon, naramdaman natin nagagalit siya sa atin, mga inamahal. Nandun na tayo sa tuhod ng pananalangin, mga kapatid. Umiiyak na tayo. Nagsusumamo na tayo. Nalulungkot ka. Nalulumbay ka, mga inamahal. Sa buong maghapon, mga kapatid, wala kang kagalakang nadarama. Sapagkat maghapon, minsan 1 week pa nga. 1 week pa nga, mga inamahal, naalala mo tuloy yung mga nagawa mong pagkakamali sa Kanya, nalulumbay ka, nalulungkot ka, wala kang joy. Bakit? Hinahanap-hanap mo, mga minamahal, yung Holy Spirit, yung kanyang paghipo sa iyong puso. Yung matitiyak mo
na siya'y natutuwa na sa'yo. Yung matitiyak mo, mga minamahal, na ikay napatawad na sa mga pagkukulang. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Kaya nga hindi natin inaasahan, mga minamahal, ang araw na ito, mga kapatid ko. Napakarami nating mga kapatiran ngayong dumalo sa ating gawain. Mga minamahal, salamat sa mahal na Panginoon. At isa pa ron, mga minamahal, yung bunga ng ating mga krusada nandito, mga kapatid. May mga bisita tayo dito, mga minamahal. Ngayon, hindi na kayo bisita. Kabilang na kayo sa pamilya ng Diyos na buhay. Magiging tunay kayong anak ng Diyos, tagapagmana na ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Amen. Mga minamahal. At higit sa lahat, mga kapatid, sinorpresa tayo ng dakilang Diyos natin sa kanyang masaganang pagkilos sa ating kalagitnaan, mga minamahal. Nadama natin ang kanyang matamis na presensya. Patunay, lahat ng ating mga pagkukulang, lahat ng ating mga pagkakamali, mga minamahal, pinatawad na ng mahal na Panginoon muli. Nilinis na ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya mga kapatid, nagtanong si Peter. Ang sabi ni Peter, may mahal, Lord Jesus, kung ang kapatid ko magkasala laban sa akin sa buong maghapon, 7 beses, patatawarin ko ba siya? Sabi ng mahal na Panginoon, Peter, hindi 7 beses. Kapag maghapon, nagkamali ang kapatid mo, bumalik sa'yo, hindi 7 beses. Peter, 70 times 7. 490. 490 times sa buong maghapon, magkamali ang kapatid mo, lumapit sa iyo, magpakumbaba sa iyo, humingi ng sorry sa iyo, humingi ng tawad sa iyo, mga mahal. Welcome lagi siya. 490 times. Amen. Praise the Lord. Mga mahal, huwag natin gayain, mga kapatid, yung sanlibutan. Sanlibutan, mga mahal, pag lumapit sa atin yung humihingi ng tawad, anong sasabihin natin? Nakakatatlo ka na. Namumuro ka na. Di ba? Amen? Sama talaga ng ugali mo. Di ka karapat dapat maging kaibigan. Nakakalima ka na. Isa na lang. Di ba? Pero ang mahal na Panginoon, hindi ganon. Sabi ng mahal na Panginoon, Peter, kapag ang kapatid mo humingi ng tawad siya sa maghapon, patawarin mo 70 times 7. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Bakit, mga kapatid? Sapagat walang makagaya sa ginawa ng dakilang Diyos natin. Inihain niya ang buhay niya sa krus ng Kalbaryo, mga mahal. Dahil sa pag-ibig niya sa atin, mga kapatid. Amen. Yun ang pag-ibig na walang kupas. Mga minamahal, na kahit yung mga pumatay sa Kanya, na kahit po yung nakapaligid sa Kanyang krus, mga minamahal, nagtatawanan, mga kapatid ko, nilalait siya. Yung iba, sinisibat siya, mga minamahal. Yung iba, mga kapatid ko, talagang inaalimura siya. Mga minamahal, at kinuha yung Kanyang balabal, mga kapatid. At doon sa paanan ng mahal na Panginoon, pinagsugalan yung Kanyang balabal. Nagsugal sila sa paanan ng mahal na Panginoon. At yung kanilang pinagsusugalan, may mahal, yung balabal ng mahal na Panginoon, sa paitawa, sabay alipusta, mga minamahal. Pero nasabi ng dakilang Diyos, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Amen? Naroon may mahal ang kanyang pagpapakumbaba. Naroon pa rin ang kanyang pagmamahal. Si Peter, mga minamahal, dininahin niya ang mahal na Panginoon. Minura pa niya. Mga mahal. Sabi ng Tagalog, mga kapatid, inupasala pa ni Peter ang mahal na Panginoon. Mga mahal. Hindi ko kilala ang tao yan. Mga mahal, dininay pa niya, mga kapatid ko. Tinakwil niya, sa madaling salita. Tinakwil niya ang tagapagligtas niya. Mga mahal. Sabay tumilaok ang manok. Mga mahal, ang layo ng dakilang Diyos, yung kinakaladkad na ang mahal na Panginoon, mga mahal, ang layo niya na, mga kapatid. Pero nung tumilaok ang manok, mga mahal, tumitig ang mahal na Panginoon kay Peter. Tinitigan si Peter ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang kurap. Nakatitig ang mahal na Panginoon. Mga mahal, guilty si Peter. Umiiyak si Peter. Mga mahal, isang dating matapat, mga mahal na apostol. Isang dating matapang, mga minamahal na apostol. Pinagtanggol ang dakilang Diyos, may mahal nung siya'y hulihin sa Getsemani. Puputulan niya ng liig, mga minamahal ko, yung sundalo. Nakailag lang at naputol po yung tenga, mga minamahal. Pagtatanggol niya yung kanyang Savior. Pero pagdating po, mga kapatid ko, nung hulihin na siya, dininay niya na, mga minamahal. Tinakwil niya na. Pero anong ganti ng dakilang Diyos, mga minamahal? Hinanap ng mata ng mahal na Panginoon si Peter. At nung titigan niya si Peter, hindi po yung titig ng galit. Hindi po yung titig ng galit. Titig po yun ng awa kay Peter. Titig ng pagmamahal kay Peter. Sabi ng mahal na Panginoon, watch and pray.
so that you may not enter into temptation. The Holy Spirit is willing, but the flesh is weak. Si Peter, hindi niya nakuhang manalangin, kaya siya, mga minamahal, ay tinakwil niyang ating mahal na Panginoon. Pagkatapos may mahal ng kamatayan ng dakilang Diyos sa krus, mga kapatid, pagkabuhay niyang muli, mga mahal, hindi pa siya umakit sa langit. Nanatili pa siyang 40 days dito sa lupa para hanapin niya yung mga alagad niya, mga mahal, na nakalimot sa kanya. At habang siya po'y lumalakad, mga mahal, sa dalampasigan, kung saan nangingisda si Peter, mga mahal, naghubad-hubad na. Backslider na, mga kapatid. Nag-disguise ang mahal na Panginoon. Mga mahal, sumigaw ang mahal na Panginoon. Ang sabi niya, may isda ba kayo diyan, mga anak? Nabosesa ni Peter, mga mahal, ang mahal na Panginoon. Tumalon siya sa kanyang barko, mga kapatid. At siya'y nagpatira pa sa lupa. Sabi niya, mahal na Panginoon, lumayo ka sa akin. Lumayo ka sa akin, Lord. Marumi na po ako. Hindi na ako karapat-dapat sa iyo. Layuan mo na ako. Pabayaan mo na ako, mahal na Panginoon. Sabi na nakilang Diyos kay Peter, Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. You know my heart. Sabi na mahal na Panginoon, Peter, feed my sheep. Tinanong ulit si Peter, Peter, do you love me? Yes, Lord. I love you still. I love you. Sabi ng mga Panginoon, feed my lamb, Peter, feed my lamb. Pangatlo, Peter, do you love me? Nalungkot si Peter. Hindi niya na makumbinsiya ang mahal na Panginoon. Siguro, feeling ni Peter, may mahal. Hindi na ako mapatawad ng Diyos sapagkat paulit-ulit na ang kasalanan ko. Nahindo mo mahal si Peter, hindi niya masagot kaagad yung pangatlong tanong. Dahil baka ayaw nang maniwala talaga ng mahal na Panginoon sa kanya. Pero sinagot niya ulit. Sabi niya, yes, Lord, I love you. Feed my sheep, Peter. Follow me. I will make you fishers of men. See? Gaano kalawak ang pagpapatawad ng Diyos? Gaano kalalim, kataas, kalawak, mga mahal, ang pag-ibig ng Diyos? Ilang beses tayo nagkasala. Mga mahal, lahat tayo, mula sa inyong abang lingkod, sa ating lahat, mga mahal, ilang beses tayo nagkasala. Minsan sinasadya natin ang kasalanan. Minsan ang titigas ng ulo natin. Pero nandito tayo ngayon sa araw nito, binuhos ng dakilang Diyos sa kanyang presensya. Amen, mahal, magmahalan tayo. Amen. Magpatawaran tayo. Amen. Say, praise the Lord, mga mahal. Bago ako magtapos, mga kapatid, pinaghahanda natin, mga mahal, ang ating mga awit, ang ating mga manunugtog, mga mahal. Alam po ninyo, ang pintuan ng langit ay sarado sa mga taong ayaw magpatawad. The door of heaven is closed to the unforgiving spirit. Amen? Kung nais mong makita ang katapatan ng dakilang Diyos sa iyong buhay, alisin mo yung galit, alisin mo yung puot sa iyong puso. Sapagat lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkukulang. By the grace of God, may mahal, yun lamang po mga kapatid ang ating pinangahawakan. Kaya natin nararamdaman ang presensya ng mahal na Panginoon because of His grace. Amen? Kaya tayo nandito, may mahal, because of His grace. Amen? Lahat magsabing, praise the Lord, may mahal. Walang anumang bagay na makapagpapalayo sa atin sa pag-ibig ng dakilang Diyos. Isa lang. A failure to forgive those who have wronged us. Pag hindi mo kayang patawarin, ang iyong kapatid. Amen. Yung hindi ka marunong magpatawad sa mga taong nagkasala sa iyo. Sabi ng Matthew, last verse, 6, verse 14 and 15.
Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Amen. Praise the Lord. Tumayo tayong lahat, mga mahal. Awitan natin ang dakilang Diyos natin, mga kapatid. At habang tayo po'y umaawit sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, tuloy-tuloy tayo sa ating Holy Supper. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko, mga minamahal. Ang mga ating inaawit ito, mga kapatid, meron man tayong mga nakagalit, mga minamahal. Naalala natin, mga kapatid ko, na nasaktan sa ating mga salita, mga minamahal, lapitan natin sila. Humingi tayo ng tawad sa kanila, mga minamahal, bago tayo makisalo sa banal na hapunan, mga kapatid. Amen. Awitan natin ang mahal ko. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan na gawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasap, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habag ngayon kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan mo, o aking Jesus. Minsan pa, siyasatin mo, Jesus, ang puso. Kausapin natin ang dakilang sa awiting yes, Lord. Nagtatapat, sumasapo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Sa kabanalan mo, biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habag ngayon'y kailangan ko. Tulungan mo. Thank you so much, Jesus. Ako, Jesus, sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit,
ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawat, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habag ngayon'y kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus. Sa kasalanan ako'y haluin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan mo, o aking Jesus. Lumalapit, sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Purihin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa ating mga baguhan, mga mahal, patatawarin tayo ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng ating kasalanan. Mga mahal, kung ang dakilang Diyos man ay nangusap po sa inyo sa pamamagitan po ng aralin natin, mga mahal, sa araw na ito, napakapalad po ninyo. Kumakatok ang dakilang Diyos sa inyong mga puso. Mga mahal, handa niya kayong patawarin, mga kapatid, sa lahat ng inyong mga kasalanan. Ano man ang nagawa natin, mga mahal, tanggapin nyo lamang ang ating dakilang Diyos bilang sariling tagapagligtas sa pamamagitan po ng maiksing panalangin. Ngayon, mahal, itaas po natin ang ating mga kamay sa ating mga baguhan, mga kapatid. Buksan natin ang ating labi, ngayon, mahal, sa pagsisisi. Lalapit tayo sa trono ng biyaya ng mahal na Panginoon. Tatanggapin natin siya, ngayon, mahal, bilang sariling tagapagligtas. Buksan natin ang ating labi, mga minamahal. Sabihin po ninyo, mga kapatid ko, sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Hesus. Mahal na Panginoong Hesus, Moin mahal, buksan ang alabi, moin mahal, para umalis yung nagbibigay kasalanan sa atin. Papasok ang Holy Spirit. Sabihin nyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan. Salamat po sa iyong pag-ibig, mahal na Panginoon. Salamat sa kapatawaran ng kasalanan. Mahal na Panginoon, isa akong taong marumi sa iyong harapan. Makasalanan. Ngunit ako'y lumalapit sa iyo sapagkat sumasampalataya ako na ika'y namatay sa krus nang dahil sa aking kasalanan. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod ako sa iyo. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa iyong kaharian. Ganon din aking mahamahal sa buhay. Itong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kami pong manalangin para sa inyo, dakilat mapagpala naming Ama sa langit. Sa pangunat manalangin namin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. O Diyos, mahal na Panginoon, maraming salamat sa mga kababayan namin ito, sa mga kaluluwang ito, Diyos. Mahal na Panginoon, patawarin mo sila, Amang Banal. Dakilang Diyos, isulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo silang tunay mong anak, Kristiyano sa puso, sa gawat katotohanan, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Pumasok ka sa kanilang puso, O Diyos, mahal na Panginoon, maghari ka sa kanilang Ama. Sa pangalan ni Jesus, dalangin namin ang lahat ng ito. Lahat magsabing Amen. Purihin ang dakilang Diyos. God bless you po, mga mahal. Makabalik tayo sa ating upuan, mga mahal, sa ating mga baguhan, mga kapatid. Mga mahal, ihanda natin ang ating mga tinapay at katas ng ubas. Mga minamahal ko, at tayo po idadako, mga kapatid ko, sa ating pong muling, mga mahal, Holy Supper. At habang muli natin aawitin, mga mahal, ang ating pong inawit kanina, mga kapatid,
bago tayo dumalangin ng pagsisisi sa mahal na Panginoon, mga minamahal, sa mga hindi pa po nabautismuhan sa tubig, hindi pa kayo maaring sumalo sa balalahapunan, Holy Supper, minamahal. Pero kung kayo po yung mangangako, pagkatapos ng gawain natin ngayon, magpapabautismo kayo sa tubig, pwede na kayong sumali sa balalahapunan, minamahal. Pagsali sa balalahapunan, ito po'y pagpapala, mga kapatid ko, ang ating tatanggapin sa mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Ngayon, mahal, awitin natin muli, mga kapatid. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan na gawa laban sa iyo. Nagtatapa sumasa, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habag ngayon kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus. Sa kasalanan, ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o lumalapit, di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Purihin ang dakilang Diyos. Dumalangin tayo sa mahal na Panginoon. May mahal. Tayong lahat ay humingi ng tawad sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito, O Diyos. Kami po'y sama-sama, Amang Banal, dumudulog sa trono mo ng biyaya, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa iyong paanan. Mahal na Panginoon, hayag sa iyo ang lahat ng bagay. Wala pong nalilihim sa iyo, mahal na Panginoon. Mas kilala mo ang aming mga sarili kaysa pagkilala namin sa aming mga sarili. O Diyos, kahabagan mo kami, mahal na Panginoon. Patawarin mo kami sa lahat-lahat ng aming mga pagkakasala, pagkakamali, pagkukulang sa iyo. Sa loob ng isang buwan, mahal na Panginoon, ano man ang aming nagawa, O Diyos, nasaktan ka namin. Patawarin mo kami, Ama. Patawarin mo kami. Sa panalangin ng aming beloved, Honorable Pastor God, hallelujah. Pagpalain mo yung mga anak sa pangalan ni Jesus, dalangin namin ang lahat ng ito. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hawakan po natin, maging mahal, ang tinapay, mga kapatid ko. Amen. Tinapay po ay nagsimbolo po ito, mga minamahal, ng katawan ng ating mahal na Panginoon na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kainin nating sabay-sabay. Hawakan natin ang katas ng ubas. Nagsimbolo po ito, mga mahal ng dugo ng ating mahal na Panginoon na umagos sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating mga kasalanan. Hinugasan tayo sa ating mga kasalanan. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay nating inumin.
Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y matungo. Yan ang katawang binayubay at ang dugo tumilis para sa ating kaligtasan. Minsan pa po, may mahal. Hallelujah, hallelujah. Yan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y matungo. Yan ang katawang binayubay at ang dugo tumilis para sa ating kaligtasan. Para sa ating kaligtasan. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Purihin ang ating mahal na Panginoon. May mahal. God bless you po, mga kapatid ko. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, bago tayo dumako sa ating pong pananalangin sa ating mga pangailangan, sa ating mga baguhan, mga minamahal, kulang na lamang po sa inyo yung bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus para mapatawad ang ating mga kasalanan. Sa pagpanalangin natin kanina, may mahal, ipinahayag po ninyo ang inyong mga kasalanan, ang ating mga kasalanan sa paanan ng mahal na Panginoon. At mahuhugasan po yan, ating kasalanan, pag tayo po yung nabautismohan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sabi po ng Gawa 2:38, mangagsisigayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyong kaloob ng Espiritu Santo. Mga minamahal, meron tayong bautismo mamaya, mga kapatid, pagkatapos ng gawain natin. Wala pong bayad dyan, may mahal, libre, mga kapatid. Para makumpleto ang inyong pagiging anak ng Diyos, may mahal. Pagkatapos yung mabautismohan, bumalik kayo ng bumalik, may mahal. Dumalo kayo ng dumalo sa ating gawain, mga kapatid. Para lubusan kayong palayain ng mahal na Panginoon. Yung galit, yung inis, may mahal na ating taglay, papalitan niya ng siyam na bunga ng Espiritu Santo, may mahal. Magbubunga, may mahal. Magandang bunga yan, mga kapatid. Punong-puno ka na ng pag-ibig sa iyong kapwa, may mahal. Amen. Wala nang galit, may mahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Kapag ka mga minamahal, Kristiyano ka na, pagka insultuhin ka lang, may mahal, gagantihan mo ng masama, mga kapatid. Pag Kristiyano ka, iba. Pag Kristiyano ka, pag sinampal ka sa kabilang pisngi, iharap mo pa yung kabila. Yan ang sabi ng Matthew. Amen. Punong-puno ka ng pag-ibig. Kaya may mahal, dumalangin tayo sa ating mga pangailangan, mga kapatid ko. Hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, mahal ang Panginoon, narito kami
sa huling bahagi ng aming malalagawain. Mahal na Panginoon o Diyos, aming dalangin. Mahal na Panginoon, sa lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak na kilang Diyos. Mahal na Panginoon, kanilang mga pangailangan sa paglapit nila ang banal o Diyos sa iyong paanan. Sila man ay may taglay ng mga karamdaman. Mahal na Panginoon, may mga problema, kahirapan. Mahal na Panginoon sa buhay, kawalan ng hanap buhay. O Diyos, mahal na Panginoon, hanguin mo sila o Diyos sa kahirapan. Mahal na Panginoon, pagpalain mo sila ang banal. Pagalingin mo ang karamdaman o Diyos, mayroon sa kanila, mahal na Panginoon. O Diyos, sa pangalan ni Jesus, dalangin namin ang lahat ng ito. Amen. Hallelujah. Ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo. May mahal. Kaliwang kamay patong sa parte ng karamdaman, mga kapatid ko. Ating sawayin, may mahal, in the name of Jesus. Mga minamahal, in Jesus' name. In the name of Jesus. Hallelujah. Lahat ng uri ng karamdaman, problema, kahirapan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Be healed in Jesus' name. Lahat ng uri ng karamdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, leprosy, arthritis, goiter, rheumatism, be healed right now in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Problems be solved. Vices be gone in Jesus' name. Unbelief and doubt. Poverty, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Purihin natin ang kilang Diyos, minmahal. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Minmahal, itaas natin ang ating mga kamay. Tatalon po tayo 3 times. Sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Galing sa puso, minmahal. Mga kapatid, tumatakas ang demonyo ng karamdaman, minmahal, demonyo ng kahirapan, mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord. Pagaling sa puso. 3 times. Jump. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord, minmahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Amen. Hallelujah. God bless you po, mga kapatid. Amen. Hallelujah, mga minamahal. Pagpalain kayo ng ating dakilang Diyos na buhay. Minamahal tayo dadako sa ating pong huling bahagi.